Magandang araw mga ka-courtside zone. Isa na namang nakakapanabot na episode ang hatid namin para sa inyo. Ngayon, bibigyan natin ng full breakdown at analysis ang naging explosive performance ni Renz Abando kontra sa Japan sa William Jones Cup. Isa siya sa mga naging pinakamatingkad na bituin sa laban, kaya tutok lang dahil uumpisahan na natin. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa mundo ng basketball, lalo na sa ating Gilas Pilipinas. Sa muling paghaharap ng Pilipinas at Japan sa prestihiyosong William Jones Cup sa Taiwan, marami ang umasa ng redemption game mula sa Gilas matapos ang tight first game. Pero sa second meeting nila, mas prepared at mas focused ang ating koponan. Iba ang intensity mula unang minuto pa lang, at isa sa mga agad-agad nagpakita ng energy ay si Renz Abando. Si Abando, na kilala sa kanyang athleticism, hustle at high-flying plays, ay naging X-factor ng team sa halos lahat ng aspeto, mula sa depensa hanggang sa opensa. Sa unang quarter, hindi man siya agad nag-init sa scoring, pero binawi niya ito sa depensa. Dalawang sunod na deflections ang kanyang naitala kontra sa Japan, na nagresulta sa transition opportunities para sa Gilas. Ipinakita niya na hindi lang siya puro highlight plays, isa siyang complete two-way player. Pagsapit ng second quarter, unti-unting nagparamdam si Abando. Nakapagtala siya ng isang step-back jumper mula long range, isang signature move na unti-unti na niyang minamaster. At bago matapos ang half, pumutok pa siya ng corner triple na lalong nagpalobo sa lamang ng Gilas. Sa pagtatapos ng first half, may 6-point lead na ang Pilipinas, 39-33, at malaking bahagi nito ay ang energy na binigay ni Abando sa depensa at shot selection niya sa opensa. Kung may quarter na masasabi nating Abando show talaga, ito ay ang third quarter. Matapos makabawi ng Japan at maitabla ang laro sa 51 all sa pamamagitan ng isang three-pointer, hindi nagpatinag si Renz. Sumagot agad siya ng sariling tres para maibalik ang momentum sa panig ng Gilas. Sunod-sunod na sequences mula kay Abando, slam dunk, hustle rebounds, off-ball movement na nagbigay ng space sa opensa ng Pilipinas. Sa kanyang presensya, bumalik sa double digits ang kalamangan ng Gilas, 61-51, at nagtapos ang third quarter na kontrolado na muli ng ating team. At hindi lang ito puro stats. Yung intensity at confidence na dala ni Abando ay talagang ramdam ng buong team. Leader vibes kahit hindi pa siya veteran sa international scene. Sa fourth quarter, habang unti-unting hinahabol ng Japan ang lamang, muli na namang nagpakitang gilas si Renz Abando. Sa isang fast break sequence, umatake ang kalaban pero na-block ito ng isang dating NBA All-Defensive Team member, Andre Roberson. Pero teka, kahit may Roberson na, hindi pa rin natabunan ang kontribusyon ni Abando. Sa mga crucial possessions, pinakita niya ang kanyang court awareness at anticipation. Kahit hindi siya ang laging nakakascore, lagi siyang nasa tamang pwesto para sa rebound, screen, at extra pass. At higit sa lahat, ang kanyang bouncy style at explosive plays ay nagsilbing morale booster para sa buong team. Siya yung tipong player na kahit hindi siya top scorer, ramdam mo ang impact niya sa buong game. Sa huli, nanalo ang Pilipinas laban sa Japan sa score na 70-55. Isang dominanteng panalo na nagselyo sa 30-0 undefeated record ng SGA squad sa William Jones Cup Group Stage. At si Renz Abando, isa sa mga biggest contributors. Hindi lang sa puntos kundi sa hustle, effort, intensity at confidence na ibinigay niya sa buong team. Ipinakita niya na karapat-dapat siyang maging staple sa Gilas rotation moving forward, lalo na't malapit na ang mga major tournaments tulad ng Asian Games o FIBA windows. Mula scoring, depensa, assists, rebounds, hanggang sa leadership, kompleto. Walang duda, future ng Philippine basketball. Ikaw, ka-courtside zone, ano sa tingin mo ang pinaka-impressive na ginawa ni Renz Abando sa game na to? Worthy ba siyang maging core player ng Gilas sa mga susunod na taon? Comment mo na yan sa baba at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa pinakabagong basketball breakdowns at updates. Ito ang Courtside Zone, kung saan ang basketball ay hindi lang laro, kundi lifestyle. Salamat sa panunood, at kita-kits sa next video.